Inagaw mo ang aking asawa at dignidad. Habang nakaluhod ako sa nagyayelong putik, nagtatawanan kayo sa init ng sarili kong tahanan. Basura ka lang, Mariel. Ang malupit na sumpa ng lalaking pinag-alayan ko ng buhay. Ngunit nagkakamali kayo. Ang basurang itinapon ninyo sa dilim ay babangon upang bawiin ang bawat pisong ninakaw ninyo. Handa na ba kayong masunog sa impyernong kayo mismo ang gumawa? Ilabas mo na ang mga gamit ng babaeng yan sa master's bedroom, Ricardo. Hindi na siya nababagay sa silid na yon. Oras na para si Ravenna ang humiga sa malambot na kutsyon at hindi ang isang amoy putik na tindera ng bulaklak. Ang mga salitang yon mula kay Doña Rosita ay tila isang mabilis at malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Mariela. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo, nanginginig ang mga kamay habang maingat na hawak ang isang tray na may mainit na sabaw at isang baso ng gatas. Ang bawat hakbang niya ay dahan-dahan, tila natatakot na mabasag ang katahimikan ng gabi, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan ay mas matalas pa sa anumang basag na kristal. Sa kanyang bulsa, ramdam ni Mariel ang hapdi ng kanyang palad na may mga sugat dahil sa maghapong paggapas ng mga rosas sa gitna ng malamig na ulan sa Baguio. Ang bawat sentimo na kinita niya mula sa pagtitinda sa palengke ay nakalaan para sa pambayad ng utang ni Ricardo at para sa mga mamahaling gamot ni Doña Rosita. Ngunit sa likod ng pintong iyon, ang kanyang pagsasakripisyo ay tila isang basurang itinatapon na lamang sa kawalan. But ma'am, baka mag-eskandalo si Mariel kapag nalaman niyang dito natitira si Ravenna simula bukas. Sagot ni Ricardo. Walang bahid ng pagsisisi ang boses nito, tanging pag-aalala lamang para sa sariling katahimikan. Hayaan mo siya. She owes us everything, Ricardo. Utang na loob niya sa pamilyang ito na hindi siya hinayaang mabulok sa lansangan. Besides, she's just a glorified maid here, isang katulong na may titulo ng asawa. Ravenna is different. She has class, she has money, and she's the one who can save your business. Dagdag pa ni Doña Rosita na sinundan ng isang mahinang tawa na tila musika ng kamatayan sa pandinig ni Mariel. Nanigas ang buong katawan ni Mariel. Ang init ng sabaw na kanyang dala ay hindi sapat upang labanan ang nanunuot na lamig sa loob ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang dahan-dahang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Isang bara na hindi niya mailabas dahil sa takot na baka mabasag ang kanyang pananahimik at tuluyang gumuho ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa sahig. Pinapanood ang sariling anino na tila unti-unti ring kumakalas sa kanyang katawan. Dahan-dahang binitawan ni Mariel ang tray sa maliit na mesa sa labas ng silid. Ang paglapat ng kahoy sa ibabaw ng mesa ay hindi lumikha ng anumang ingay. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ito ay tila isang malakas na pagbagsak ng hatol ng kamatayan. Isinuksok niya ang kanyang nanginginig na kamay sa bulsa ng kanyang lumang apron. Doon, naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay. Isang pregnancy test. 2 pulang guhit na sana ay magiging simula ng bagong pag-asa para sa kanila. Pumikit siya ng mariin. Hinahayaang ang isang mainit na luha ay dumaloy sa kanyang malamig na pisngi. Ang bawat patak ng ulan sa labas na tumatama sa bubong ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang puso. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging isang malawak na karagatan kung saan unti-unti siyang nalulunod, walang mahawakan, walang masandigan. Lord, ito ba ang kabayaran sa lahat ng pagtitiis ko? Bulong niya sa sarili. Ang tinig ay tila isang gasgas na himig na halos hindi marinig sa gitna ng kadiliman. Ipinagpalit ko ang aking dignidad para sa pamilyang ito. Ngunit bakit tila kailanman ay hindi ako naging sapat? Tumingin siya sa pintuan ng silid na dati niyang itinuturing na kanlungan. Ngunit ngayon ay naging isang kuta ng pagtataksil. Alam niya, sa bawat segundong lumilipas, ang Mariel na mahina at sunod-sunuran ay unti-unti nang namamatay kasabay ng paghupa ng ulan sa labas.
Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isang munting tinig sa kanyang loob na nagsisimulang magtanong ng isang bagay na mas masakit pa sa katotohanan. Paano niya sasabihin sa anak na nasa loob ng kanyang sinapupunan na ang kanyang ama ay handang itapon ang kanilang buhay para lamang sa pera ng ibang babae? Nabalik ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa loob ng silid ay tumama sa kanyang namumutla at basang mukha. Nakatayo roon si Ricardo. Gulat ang bakas sa mukha, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig at walang pakialam na tingin. "Nandyan ka pala." Simpleng sabi ni Ricardo, tila walang anumang nangyari. "Did you bring my coffee?" At pakidala na rin ng mga maleta sa guest room. "We need to clear this room tonight." Tumingala si Mariel. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal, ay puno na ngayon ng isang uri ng pait na hindi kayang burahin ng anumang salita. Hindi siya sumagot. Nanatili lamang siyang nakatitig sa lalaking pinag-alayan niya ng lahat. Habang ang pregnancy test sa kanyang bulsa ay tila nagiging kasing bigat ng isang malaking bato, nahihila sa kanya, pababa, sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Ravenna ay tila isang lason na humalo sa malamig na hangin ng silid, isang matapang na halimuyak na sumasakal sa natitirang hininga ni Mariel. Pumasok ang babae na may dalang mga bag na gawa sa balat ng hayop. Ang bawat isa ay nagkakahalaga marahil ng isang taong pagtitinda ni Mariel ng mga bulaklak sa palengke. Sa likod niya, si Doña Rosita ay nakangiti ng malawak. Isang ekspresyong kailanman ay hindi nito ibinigay sa kanyang sariling manugang. "Mariel, huwag kang tatayo riyan na parang tuod. Dalhin mo ang mga gamit ni Ravenna sa itaas. Siguraduhin mong maingat ang bawat galaw mo dahil mas mahal pa ang mga yan kaysa sa buhay mo." Ang utos ni Doña Rosita, ang boses ay puno ng panghahamak. Tiningnan ni Mariel ang kanyang asawa. Umaasa siya na kahit sa huling pagkakataon, ipagtatanggol siya nito. Ngunit si Ricardo ay nanatiling nakatitig sa kanyang mga sapatos, tila mas interesado sa kinang ng kanyang suot kaysa sa luhang nagbabadyang pumatak mula sa mga mata ng kanyang asawa. Sa pagkakataong yon, isang bagay ang tuluyang naputol sa loob ni Mariel. Ang mahabang pasensya na itinanim niya sa loob ng maraming taon ay tila tuyong sanga na biglang nabali. "Hindi." Ang maikli, ngunit matatag na sagot ni Mariel. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Bagkus ay puno ito ng isang malamig na determinasyon na ikinagulat ng lahat sa silid. "Ano ang sinabi mo?" Ang lakas ng loob mong sumagot ng ganyan sa akin. Ang bulyaw ni Doña Rosita, ang muka ay namumula sa galit. "Sabi ko, hindi ko dadali ng mga gamit niya. Hindi ako katulong sa bahay na ito, Ricardo. Asawa mo ako. Pero kung ituring ninyo ako, mas mababa pa sa hayop na naliligaw sa kalsada." Wika ni Mariel habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang apron. Ang galit ni Ricardo ay tila isang apoy na biglang nagliyab. Humakbang siya palapit at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Mariel. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa manipis na balat ng babae. "Wala kang karapatang gumawa ng eksena rito, Mariel. You are nothing without this family. Kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada ka pa rin at namamalimos. Ngayon, kung ayaw mong sumunod, malaya kang umalis." Kinaladkad ni Ricardo si Mariel patungo sa malaking pinto ng bahay. Ang bawat hakbang ay tila isang kuko na kumakamot sa sahig, isang marahas na pagpilit na nagdulot ng sakit sa bawat bahagi ng katawan ni Mariel. Ang pinto ay bumukas at ang malakas na bugso ng ulan at hangin ay humampas sa kanilang mga mukha. Walang awang itinulak ni Ricardo si Mariel palabas. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa basang lupa, ang putik ay agad na dumikit sa kanyang damit at balat. Ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hatol na naghiwalay sa kanya sa mundong pinagsilbihan niya ng buong puso.
Sa gitna ng dilim at lamig, pilit na tumayo si Mariel. Ang kanyang mga daliri ay nabaon sa malambot na putik habang pilit niyang inaabot ang bakal na gati. Riksardo, buksan mo ang pinto. Buntis ako, Riksardo, ang anak natin. Ang sigaw ni Mariel. Ang kanyang tinig ay nakikipagpaligsahan sa dagundong ng kulog sa kalangitan. Mula sa itaas na bintana, nakita niya ang anino ni Ravenna. Ang babae ay nakatanaw sa kanya. Isang baso ng alak ang hawak nito habang may bakas ng tagumpay sa kanyang mga labi. Walang sino man ang lumabas. Walang sino man ang nakinig. Ang bawat pagsusumamo ni Mariel ay tila nawawala lamang sa malawak at madilim na gabi ng Baguio. Sa kanyang pagtatangkang muling tumayo, ang kanyang paa ay nadulas sa madulas na bahagi ng semento. Ang kanyang katawan ay muling bumagsak ng marahas. Ang kanyang tiyan ang unang tumama sa matigas na gilid ng gutter. Isang matalas at nakakahilong sakit ang biglang gumuhit mula sa kanyang puson patungo sa kanyang buong katawan. Napahawak si Mariel sa kanyang tiyan. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Kasabay ng malamig na patak ng ulan, naramdaman ni Mariel ang isang kakaibang init na umaagos sa pagitan ng kanyang mga hita. Ang tubig na nasa paligid niya ay unti-unting nagbago ng kulay, isang madilim na pula na mabilis na inanod ng agos ng ulan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat panalangin na binuo niya sa loob ng ilang linggo ay gumuho sa isang saglit. Anak, patawad. Patawarin mo si Mami. Ang nanghihinang bulong ni Mariel habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nawawalan ng lakas sa ibabaw ng kanyang tiyan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang mga ilaw ng bahay na dati niyang itinuring na tahanan ay tila mga bituin na unti-unting namamatay sa malayo. Sa gitna ng kanyang papalayong malay, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang tunog ng mga hakbang sa basang lupa ay tila isang banayad na himig sa gitna ng kaguluhan. Isang itim na payong ang bumungad sa kanyang paningin, humaharang sa malupit na hagupit ng ulan. Ang huling naramdaman ni Mariel ay ang pagdampi ng isang mainit na palad sa kanyang malamig na pisngi bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang buong mundo. Sino ang lalaking ito na dumating sa gitna ng kanyang pinakamadilim na gabi? At may pag-asa pa bang muling mabuo ang isang pusong tuluyan nang nagkadurog-durog? Ang unang bumati sa nagbabalik na malay ni Mariel ay ang masangsang na amoy ng antiseptic at ang nakabubulag na kaputian ng kisame. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Malayo sa hagupit ng hangin at ulan na huli niyang natandaan. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mga daliri. Nararamdaman ang lamig ng bakal na gilid ng kama at ang tusok ng suwero sa kanyang balat. Ngunit ang pinakamasakit na pakiramdam ay ang kawalan. Ang kanyang kamay ay kusang dumapo sa kanyang tiyan na umaasang mararamdaman ang munting buhay na naging tanging pag-asa niya sa gitna ng hirap. Ngunit wala na ang bigat na yon. Ang kanyang sinapupunan ay tila isang tuyong balon, walang laman at malamig. Isang tahimik na hikbi ang kumawala sa kanyang tuyong labi. Isang tunog ng pag-iyak na walang kasamang boses, ngunit punong-puno ng pighati na tila nagpapadilim sa buong silid. Gising ka na pala, Mariel. Isang malalim at baritonong tinig ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Napatingin si Mariel sa gilid. Isang lalaking nakasuot ng dekalidad na Amerikana ang nakatayo roon. Ang mukha nito ay bakas ng pag-aalala at galit na pilit nitong itinanago. Sa tabi nito ay isang may edad na lalaking may hawak na folder, si Attorney Romero. Sino? Sino kayo? Ang nanghihinang tanong ni Mariel. Ako si Rafael. Rafael Alvarado. Ang iyong nakatatandang kapatid. Sagot ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit at hinahawakan ang malamig na kamay ni Mariel. Patawarin mo kami kung ngayon lang kami dumating.
Ang iyong ama, ang ating papa, ay nag-iwan ng isang huling hiling sa kanyang diwa bago siya pumanaw. Nais niyang patunayan mo ang iyong sarili nang wala ang pangalan ng mga Alvarado, isang pagsubok sa katatagan ng iyong loob. Ngunit hindi namin akalain na hahantong sa ganito. Inilahad ni Attorney Romero ang mga dokumento sa ibabaw ng maliit na mesa. Senyorita Mariel, ayon sa huling testamento ng inyong ama, kayo ang nag-iisang tagapagmana ng Alvarado Holdings. Ang lahat ng lupain, ang mga gusali, at ang bilyong-bilyong halaga ng ari-arian ay nasa ilalim na ng inyong pangalan. Kayo na ang bagong mukha ng ating imperyo. Tila tumigil ang mundo ni Mariel. Ang lahat ng hirap na dinanas niya, ang bawat sampal ni Doña Rosita, at ang bawat pang-aapi ni Ricardo ay dahil lamang sa akala nila ay isa siyang basurang walang pinagmulan. Ang katotohanan ito ay tila isang mapait na biro ng tadhana. Ang yaman na hawak niya ngayon ay hindi kayang ibalik ang buhay na nawala sa kanya sa gitna ng putikan at ulan. Gusto mo bang wasakin ko sila ngayon din, Mariel? Ang madiing tanong ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot para sa mga taong nanakit sa kanyang kapatid. Isang tawag ko lang, mawawala ang lahat sa mga Velasco. I can make them rot in jail or rot in the streets. Umiling si Mariel ng dahan-dahan. Isang kakaibang lamig ang gumapang sa kanyang mga mata. Isang uri ng determinasyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pagmamahal, ay tila naging isang matigas na bato na hinubog ng sakit. Hindi, kuya. Hindi sapat ang mabilis na pagbagsak para sa kanila. Wika ni Mariel. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na dahan-dahang hinihiwa ang hangin. Gusto kong maramdaman nila ang bawat segundong unti-unti silang nauubos. Gusto kong makita kung paano sila magmakaawa habang kinukuha ko ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanila, gaya ng ginawa nila sa akin. Hayaan mo muna silang magpakasaya sa kanilang kasinungalingan. Kinuha ni Mariel ang pluma mula kay Attorney Romero. Sa bawat titik na isinusulat niya sa dokumento, tila inililibing niya ang mahina at sunod-sunurang Mariel na nakilala ng mga Velasco. Ang bawat pirma ay isang pangako ng pagbabalik. Isang panunumpa na ang bawat patak ng dugo at luha niya ay may katumbas na kabayaran. Mariel Isabela Alvarado, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang pangalan sa papel. Tumingin siya sa bintana ng ospital kung saan ang araw ay nagsisimulang sumilip sa gitna ng mga ulap. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, ngunit sa halip na init, tila mas lalong tumindi ang lamig sa kanyang kalooban. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan, isang tanong na magiging mitya ng lahat. Ano ang gagawin ni Ricardo kapag nalaman niyang ang babaeng itinapon niya sa dilim ang siya palang may hawak ng susi sa kanyang kaligtasan? 6 na buwan ang mabilis na lumipas, ngunit para kay Mariela ang pambong. Ang bawat araw ay tila isang mahabang paglalakbay sa gitna ng isang masukal na kagubatan ng alaala. Ang mapuputing niebe sa labas ng kanyang bintana sa Switzerland ay malayong malayo sa malapot na putik ng bagyo. Ngunit ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto ay tila hindi nalisanin ang kanyang pagkatao. Dito sa bayang ito, malayo sa mga mapanghusgang mata ng mga Velasco, sinubukan niyang muling buuin ang kanyang sarili na tila unti-unting tinipon ang mga damdaming nabigatan ng karanasan. Sa bawat sandali, pinipili niyang huminga ng malalim at magpatuloy, dala ang pagnanais na makahanap muli ng lakas at kapanatagan. Sa bawat umaga, ang tanging nagbibigay sa kanya ng init ay ang presensya ni Renzo. Isang arkitekto na may malalalim na mata at mahinahong tinig. Si Renzo ang naging tahimik na saksi sa kanyang mga pag-iyak sa madaling araw. Hindi ito mapilit, hindi ito nagtatanong ng higit sa kaya niyang isagot. Ang pag-ibig ni Renzo ay tila isang banayad na agos ng sapa, hindi nanggugulo, kundi dahan-dahang naglilinis ng mga sugat.
You're overworking yourself again, Mariel, wika ni Renzo habang dahan-dahang inilalapag ang isang tasa ng mainit na tsokolate sa kanyang mesa. Ang usok mula sa inumin ay sumasayaw sa hangin, tila nag-aanyaya ng panandaliang kapayapaan. Napatingin si Mariel sa mga makakapal na libro ng pamamahala sa negosyo na nasa harap niya. Kailangan ko itong gawin, Renzo. I need to be ready. Hindi lang ito para sa akin, kundi para sa katarungang ipinagkait sa akin. Lumapit si Renzo at maingat na inayos ang scarf na nakabalot sa leeg ni Mariel. Ang dampi ng kanyang mga daliri sa tela ay panandali ang nagdulot ng isang munting kuryente sa balat ni Mariel, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. I understand. But remember, maski ang pinakamalakas na mandirigma ay kailangan ding huminga. Let yourself heal, not just for revenge, but for your own soul. Tumango si Mariel. Ngunit nang sumapit ang gabi, ang katahimikan ng silid ay muling naging kaaway. Sa kanyang panaginip, bumalik siya sa gabing iyon sa Baguio. Naramdaman niya muli ang hapdi ng gutter sa kanyang tiyan, ang init ng dugo na umaagos, at ang nakakangiting mukha ni Ravenna mula sa bintana. Nagising si Mariel, nahabol ang hininga, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa hindi mapigilang hikbi. Bumukas ng bahagya ang pinto at pumasok si Renzo. Hindi siya lumapit upang yakapin siya ng mahigpit. Alam niyang ang anumang biglaang hawak ay maaaring magdulot ng takot. Sa halip, naupo si Renzo sa sahig sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang likod ay nakasandal sa kahoy na frame. Nandito lang ako, Mariel. Hindi ako aalis. Bulong ni Renzo sa gitna ng dilim. Ang kanyang boses ay tila isang angkla na pumipigil kay Mariel na tuluyang anurin ng kanyang mga bangungot. Dahan-dahang ibinaba ni Mariel ang kanyang kamay at hinawakan ng balikat ni Renzo. Doon, sa gitna ng malamig na gabi ng Switzerland, naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan na hindi niya kailanman naramdaman kay Ricardo. Ang pag-iyak niya ay dahan-dahang humupa, napalitan ng isang paghinga na mas malalim at mas payapa. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa ay bumasag sa marubdob na sandali. Ang pangalan ni Rafael ang lumitaw sa screen. Mariel, it's time. Ang bungad ng kanyang kapatid mula sa kabilang linya. Ricardo's company is bleeding. Nagmakaawa sila sa isa sa mga subsidiary natin para sa isang loan. They have no idea that the money they are begging for is yours. Humigpit ang hawak ni Mariel sa telepono. Ang init na naramdaman niya mula kay Renzo ay tila biglang naging yelo. Ang kanyang mga mata ay naging matalas, tila isang agila na nakakita ng kanyang biktima sa malayo. Ang oras ng paghihilom ay dahan-dahang nagbibigay daan sa oras ng paniningil. Approve the loan, Rafael, ang malamig na utos ni Mariel. Siguraduhin mong ang bawat dokumento ay may mga kondisyong hindi nila matatatakasan. Gusto kong isipin nilang nailigtas na sila bago ko tuluyang hatakin ang lupang kinatatayuan nila. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Renzo, na noon ay nakatingin din sa kanya nang may halong lungkot at pag-unawa. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa pagitan nilang dalawa. Isang tanong na nagpapabigat sa hanging kanilang hininga. Sa pagtahak niya sa landas ng paghihiganti, may iwan ba ang munting liwanag ng pag-asang sinimulan nilang buuin ni Renzo? O tuluyan ba siyang lalamunin ng dilim na iniwan ni Ricardo? Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Velasco, ang halimuyak ng mamahaling alak at ang ningning ng mga chandelier ay tila isang makapal na belo na nagtatago sa katotohanang unti-unti nang nabubulok ang pundasyon ng tahanang ito. Ang pagtatama ng mga kristal na baso ng alak ay lumikha ng isang matalas na tunog na tila musika sa pandinig ng mga piling panauhin, habang ang bawat tawanan ay punong-puno ng pagbabalat kayo. Si Doña Rosita ay nakaupo sa kanyang paboritong silya
Suot ang isang kwintas na gawa sa mga perlas na tila mga butil ng luha na pinatigas ng panahon. Nakapalibot sa kanya ang kanyang mga kaibigang kasing itim din ng budhi. Lahat ay nakikinig sa kanyang bawat salita. I mean, look at us now. Sa wakas, ang mansyong ito ay humihinga na ng tunay na class. Wala na ang amoy ng mga lantang rosas at ang nakakairitang mukha ng babaeng iyon na laging nakayuko. Wika ni Doña Rosita, sabay higop sa kanyang alak. Actually, blessing in disguise na rin na umalis siya. Hindi ko alam kung paano ko natagalan ang pagiging low class ni Mariel sa loob ng maraming taon. You're so right, tita. Susog ni Ravenna na noon ay nakasandal sa balikat ni Ricardo. Ang kanyang suot na pulang bestido ay tila isang mantsa ng dugo sa gitna ng silid, isang paalala ng kanyang marahas na pagpasok sa buhay ng mga Velasco. Isang malaking relief na wala na ang pabigat sa buhay ni Ricardo. Now, he can finally focus on making our future even brighter. Di ba, Hon? Si Ricardo ay pilit ng ngumiti, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay nananahan ang isang uri ng takot na hindi kayang pawiin ng anumang alak. Nararamdaman niya ang pawis na dahan-dahang gumagapang sa kanyang likuran, ang bawat tawa ni Ravenna at ang bawat utos ni Doña Rosita ay tila mga mabibigat na bato na idinaragdag sa pasaning hindi na niya kayang dalhin. Nang matapos ang piging at lisanin ng mga bisita ang mansyon, ang katahimikan ay tila isang malamig na hangin na biglang pumasok sa silid. Pumasok si Ricardo sa kanyang opisina, kung saan ang mga tumpok ng bayarin at mga liham ng paalala mula sa bangko ay tila mga aninong nagbabantay sa kanya. Ricardo, kailangan nating makuha ang loan na yon mula sa Isabela Investments. Wika ni Ravenna na pumasok sa silid ng hindi kumatok. Ang kanyang tono ay wala ng tamis. Tanging ang bagsik ng isang babaeng ayaw mawalan ng marangyang buhay. Ang mga supplier ko ay nagrereklamo na. I need the money for my boutique's expansion. Don't tell me you're having second thoughts. Ravenna, it's not that simple. Masyadong malaki ang hinihinging collateral ng Isabela Investments. Gusto nilang isang lako ang ancestral house na ito. Ang bahay na iniwan pa ng mga magulang ko. Sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. So what? It's just a house, Ricardo. Ang mahalaga ay ang negosyo natin. Besides, babayaran din naman natin agad yan kapag kumita na tayo, di ba? Giit ni Ravenna habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ng lalaki. Do you want us to end up like your ex-wife? Gusto mo bang magmakaawa tayo sa kalsada? Think about your reputation. Think about Doña Rosita, ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ina, at ang takot na magmukhang kaawa-awa ay tila isang lason na mabilis na kumalat sa isipan ni Ricardo. Kinuha niya ang folder na naglalaman ng mga dokumento mula sa Isabela Investments. Ang pangalan ng kumpanya ay tila pamilyar, ngunit hindi niya maituon ang kanyang isip kung bakit. Ang tanging nakikita niya ay ang pag-asa na mailigtas ang kanyang sarili mula sa kahihiyan. Kinuha ni Ricardo ang pluma. Ang dulo nito ay dahan-dahang lumapat sa papel, at ang pagtulo ng tinta ay tila isang itim na luha na kumalat sa puting pahina. Sa bawat titik ng kanyang pirma, tila nararamdaman niya ang pagyanig ng pundasyon ng mansyon, isang hudyat na ang bahay na itinayo nila sa ibabaw ng kasinungalingan at pagtataksil ay nagsisimula na ring gumuho. Hindi alam ni Ricardo na sa kabilang bahagi ng mundo, isang babae ang nakatanaw sa monitor ng kanyang computer, pinapanood ang bawat paggalaw ng transaksyong ito. Ang bawat pirma niya ay isang hakbang palapit sa isang bitag na siya mismo ang nagbukas. Sa oras na lumapat ang huling titik ng kanyang pangalan sa kontrata, isang nakakapanghilakbot na katahimikan ang bumalot sa opisina. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Isang tanong na magiging mitya ng kanilang kabiguan. Ano ang mararamdaman ni Ricardo kapag nalaman niyang ang mismong bahay na kanyang ipinagmalaki at ginamit upang saktan, ang babaeng nagmahal sa kanya ay hindi na sa kanya, kundi sa isang taong ang akala niya
ay kinalimutan na ng mundo. Makalipas ang 2 mahabang taon, ang hangin sa paliparan ng Maynila ay tila nagbago na rin ng timpla. Wala na ang amoy ng basang lupa at ang nakakasakal na lamig ng Bagyo. Sa halip, ang tanging nararamdaman ni Mariel ay ang init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat at ang tibay ng kanyang sariling tindig. Habang dahan-dahang humihinto ang pribadong eroplano ng mga Alvarado, ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa semento ay tila isang hudyat na ang panahon ng pagtatago ay tuluyan na ring natapos. Bumukas ang pinto ng eroplano at unang humakbang palabas si Mariel. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Hindi na siya ang asawang namamalimos ng pansin. Suot ang isang pino at eleganteng puting kasuotan na yumayakap sa kanyang masiglang pangangatawan. Ang bawat galaw niya ay puno ng awtoridad at dignidad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na wala ng bakas ng takot. Tanging ang ningning na lamang ng isang reynang handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Sa kanyang tabi, dahan-dahang humawak sa kanyang siko si Renzo. Ang init ng palad ng nilalaki ay tila isang munting paalala na sa digmaang ito, hindi na siya nag-iisa. Tumingin si Renzo sa kanyang mga mata, isang sulyap na puno ng paghanga at tahimik na pangako. Handa ka na ba, Mariel? O mas gusto mong tawagin kitang Madam Chairwoman? Biro ni Renzo, ngunit may kasamang malalim na seryoso sa kanyang tinig. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mariel. I've been ready for 2 years, Renzo. Ang bawat gabing hindi ako makatulog sa Switzerland, ito ang iniisip ko. This isn't just about business anymore. This is about closure. Pagpasok nila sa boardroom ng Alvarado Holdings, ang lahat ng mga empleyado at opisyal ay sabay-sabay na tumayo at yumuko bilang tanda ng paggalang. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Naupo si Mariel sa dulo ng mahabang mesa. Ang upuang dati ay pag-aari ng kanyang ama. Sa kanyang harapan ay nakapatong ang isang makapal na folder na may tatak ng kumpanya ni Ricardo Velasco. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Ang pangalan ni Ricardo sa bawat pahina ay hindi na nagdudulot ng kirot sa kanyang puso. Sa halip, ito ay tila isang listahan na lamang ng mga utang na kailangang bayaran. Nakita niya ang mga ulat ng pagkalugi, ang mga balitang nagpapakita kung paano nilustay ng pamilya Velasco ang kanilang yaman para lamang sa pansamantalang karangyaan. They're desperate, Mariel. Wika ni Rafael na nakaupo sa kanyang tapat. Ricardo has been calling our subsidiary every hour. Akala niya ay isang himala ang nangyari dahil na-approve ang initial loan application niya. Hindi niya alam na ang bawat pisong hawak niya ngayon ay may katapat na tanikala. Hinaplos ni Mariel ang papel, nararamdaman ang tekstura nito sa ilalim ng kanyang mga daliri. Let him feel the comfort of the money for a while, Rafael. Hayaan nating isipin nila na ligtas na sila. I want them to plan another grand party. I want them to buy more jewelry. Ang bawat sentimong gagastusin nila ngayon ay mas magpapadilim sa kanilang bukas. Lumingon si Mariel sa bintana, kung saan tanaw ang malalaking gusali ng lungsod. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Doña Rosita at ang mapang-aping tawa ni Ravena. Isang matalas na lamig ang muling gumapang sa kanyang mga mata. Attorney Romero, tawag ni Mariel sa kanyang abogado na tahimik na naghihintay sa gilid. Ipadala mo ang imbitasyon. Sabihin mo sa kanila na ang lihim na CEO ng Isabela Investments ay nais makipagpulong sa kanila ng personal sa susunod na linggo. I want them to be excited. I want them to prepare their best Taglish excuses. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid matapos ang kanyang utos. Alam ng lahat na ang susunod na mga araw ay magiging simula ng isang malaking pagyanig sa mundo ng mga Velasco. Nang lisanin nila ang kumpanya, dinala ni Renzo si Mariel sa isang tahimik na hardin sa rooftop. Doon, sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit,
Kinuha ni Renzo ang kamay ni Mariel at maingat itong pinisil. "Whatever happens in that meeting, I'll be right behind you." Bulong ni Renzo. Ang kanyang mga mata ay tila isang malalim na karagatan kung saan nahanap ni Mariel ang kanyang kapayapaan. Tumingin si Mariel sa malayo. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Isang huling hakbang na lamang at ang babaeng itinapon sa putik ay muling haharap sa mga taong pumatay sa kanyang pangarap. Magagawa kaya ni Mariel na mapanatili ang kanyang lamig kapag muli niyang nasilayan ang mukha ng lalaking naging sanhi ng kanyang pinakamalaking pighati? O muli bang magigising ang mga alaalang pilit na niyang ibinaon sa limot? Ang bawat ulat na dumarating sa mesa ni Mariel ay tila mga huling pahina ng isang malungkot na nobela para sa pamilya Velasco. Sa loob ng malalamig na pader ng kanyang opisina, pinapanood niya kung paano dahan-dahang nagkakabuhol-buhol ang mga sinulid ng buhay na itinayo ni Ricardo at Ravenna sa ibabaw ng kanyang mga luha. Ang bawat pag-atras ng pondo, ang bawat kanseladong credit card at ang bawat babala mula sa mga supplier ay tila mga hakbang ng isang aninong unti-unting lumalamon sa kanilang marangyang mundo. Sa mansyono ng mga Velasco, ang dating masayang tawanan ay napalitan ng mga matatalas na tinig ng pag-aaway. Nakatayo si Doña Rosita sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong balat ng prutas sa tindi ng galit habang nakaharap kay Ravenna. Hawak ng matanda ang isang resibo na nagpapakita ng hindi maipaliwanag na laki ng gastos sa butik ng babae. "I told you to be careful, Ravenna. Ang loan na nakuha ni Ricardo ay para iligtas ang kumpanya, hindi para ipangbili mo ng mga alahas na wala namang silbi." Ang bulyaw ni Doña Rosita, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pighati. "Tita, please! Kailangan kong panatilihin ang imahe ko para sa press. How can I face my friends kung mukha akong lusyang?" Sagot ni Ravenna, ang kanyang tono ay wala ng bahid ng respeto. Tanging ang kayabangan ng isang babaeng nasanay na makuha ang lahat ng gusto. "Image? Ang image na sinasabi mo ang siyang nagpapabaon sa amin sa utang. Wala ka talagang pakinabang kasing walang hiyang ka ng asawa mo." Sigaw muli ng matanda, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa kanyang dibdib, tila hinahabol ang hiningang unti-unting nauubos sa tindi ng presyon. Habang nagaganap ang kaguluhang ito, si Mariel ay tahimik na nakikinig sa ulat ni Attorney Romero. Isang serye ng mga larawan ang inilatag ng abogado sa kanyang harapan. Doon, nakita ni Mariel si Ravenna, na masayang nakikipagtawanan at nakayakap sa isang mas batang lalaki sa loob ng isang madilim at tago na bar. Ang pagtataksil na ginawa ni Ricardo sa kanya ay tila nauulit ngayon. Ngunit sa pagkakataong ito, si Ricardo ang biktima ng sarili niyang karma. Hindi lang pera ang ninanakaw ni Ravenna sa asawa mo, Mariel, magnanakaw din siya ng katapatan. Wika ni Attorney Romero. Isang matipid at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mariel. Hindi siya nakaramdam ng galit, kundi isang malalim na awa para sa lalaking inakala niyang kilala niya. "Hayaan mo sila, attorney. Hayaan mong si Ravenna mismo ang bumasag sa huling piraso ng puso ni Ricardo. Mas masakit ang sugat kapag nanggaling sa taong akala mo ay kakampi mo." Nang lisanin ni Mariel ang gusali ng hapong yon, ang langit ng Maynila ay biglang nagdilim. Ang mga ulap ay tila nagbabadya ng isang malakas na buhos ng ulan. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, ang unang pumatak na ulan sa kanyang balat ay nagdulot ng isang biglaang panginginig sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa semento. Ang alaala ng gabing iyon sa Baguio. Ang lamig, ang dugo, ang sakit ng kanyang sinapupunan ay tila bumalik sa isang kisap mata. Naramdaman ni Mariel ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at putol-putol. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa sahig ay tila tunog ng mga martilyo na bumabasag sa kanyang katahimikan. Napahawak siya sa kanyang balikat, sinusubukang protektahan ang sarili
mula sa isang bagyong nasa loob lamang ng kanyang isipan. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng kanyang trauma, isang pamilyar na init ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang buhos ng ulan na tumatama sa kanyang ulo ay biglang tumigil, napalitan ng isang itim na anino ng payong. Tumingala si Mariel at nakita ang mga mata ni Renzo. Mga matang puno ng kapayapaan at tahimik na pangako. I told you, Mariel, hindi na kita hahayaang mabasa muli ng ulan, bulong ni Renzo. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig na nagpatahimik sa mga kulog sa isipan ni Mariel. Dahan-dahang hinawakan ni Renzo ang nanginginig na kamay ni Mariel at maingat itong ipinatong sa kanyang braso. Ang init ng katawan ni Renzo na malapit sa kanya ay nagbigay ng isang uri ng kaginhawaan na matagal na niyang kinalimutan. Sa ilalim ng iisang payong, sa gitna ng malakas na ulan ng Maynila, naramdaman ni Mariel na ang mga sugat ng nakaraan ay dahan-dahan ng naghihilom, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa taong nananatili sa kanyang tabi nang walang hinihinging kapalit. Salamat, Renzo. Mahinang wika ni Mariel, ang kanyang tinig ay tila isang bulong sa hangin. Ngunit habang naglalakad sila palayo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa kanilang tapat. Sa loob nito, ang mga mata ni Ricardo ay nakatitig sa kanila, puno ng kalituhan at isang sumisibol na selos na hindi niya maipaliwanag. Hindi pa niya alam kung sino ang babaeng kasama ng lalaki. Ngunit ang pamilyar na tindig nito ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang lalamunan. Ano ang gagawin ni Ricardo kapag natuklasan niyang ang babaeng tinitingnan niya nang may selos ay ang asawang itinapon niya sa putikan? At ang lalaking kasama nito ang siyang nagmamay-ari na ng bawat hininga ng kanyang kinabukasan? Sa loob ng kanyang sasakyan, nananatiling nakahawak ng mahigpit si Ricardo sa manibela. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon na. Sa balat nito, ang imahe ng babaeng nakita niya sa ilalim ng payong ay tila isang multo na ayaw lumisan sa kanyang balintataw. Kahit dahan-dahan nang humuhupa ang ulan, ang bawat patak na dumadausdos sa salamin ng kotse ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga luhang pilit niyang kinalimutan. Hindi maaari, imposible. Bulong ni Ricardo sa sarili, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Patay na siguro ang babaeng iyon, o kung hindi man, naghihirap na siya sa kung saang sulok ng bagyo. Sino ang nakita ko? Bakit ang pamilyar ng kanyang tindig, ang kanyang isipan, ay tila isang magulong sinulid? Ang selos na naramdaman niya kanina nang makitang may kasamang ibang lalaki, ang babaeng yon ay hindi niya maipaliwanag. Wala siyang karapatang magselos, ngunit ang kirot sa kanyang dibdib ay tila isang buhay na ebidensya na may bahagi pa rin ng kanyang nakaraan na pilit bumabangon. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan na agad ding binasag ng matalas na boses ni Doña Rosita mula sa sala. Ang matanda ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamot. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng inis. Ricardo, bakit ngayon ka lang? Tinawagan ako ng bangko kanina. They're asking for the documents of the ancestral house again. Siguraduhin mong maaayos mo ang loan na yan sa Isabela Investments sa lalong madaling panahon. Utos ni Doña Rosita, hindi man lamang tinitingnan ng anak. Ma, I'm doing my best. Nakipag-set na ako ng meeting sa kanila next week. Sagot ni Ricardo. Ang kanyang pagod ay bakas sa kanyang boses. Good. Dahil kung hindi, saan tayo pupunta? Hindi ko hahayaang mawala ang bahay na ito dahil lang sa kapabayaan mo at sa kamahalan ng luho ng bago mong asawa. Dagdag ng matanda bago tuluyang tumalikod. Samantala, sa isang tahimik at eksklusibong restaurant na matatagpuan sa tuktok ng isang gusali, nakaupo sina Mariel at Renzo. Ang malambot na liwanag ng mga kandila ay nagbibigay ng isang mainit na aura sa paligid, malayo sa kaguluhan ng labas. Nakatingin si Mariel sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Ang bawat daliri niya ay tila nakikipaglaro sa gilid ng table napkin. Nanginginig ka pa rin, Mariel.
Banayad na wika ni Renzo. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Mariel at tinakpan ito ng kanyang sariling palad. Ang init na nagmula sa hawak ni Renzo ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa mabilis na pagtibok ng puso ni Mariel. I saw him, Renzo, kanina. Sa ula-ulan, nakita ko ang sasakyan niya. Pag-amin ni Mariel, ang kanyang tinig ay tila isang munting bulong. Akala ko ay handa na ako. Akala ko ay wala na akong mararamdaman. Pero nang makita ko ang anino niya, tila bumalik lahat ng sakit. Tila nararamdaman ko muli ang lamig ng kalsada. Huminga ng malalim si Renzo at mas pinisit ang kamay ni Mariel. Normal lang iyan. Ang paghilo may hindi isang tuwid na daan, Mariel. May mga pagkakataong kailangan nating balikan ang dilim upang tuluyan nating matukoy kung nasaan ang liwanag. But remember, you're not that woman anymore. You are Mariel Isabela Alvarado. Ang babaeng itinapon nila ay wala na. Ang nasa harap ko ngayon ay isang reyna. Tumingala si Mariel at sinalubong ang mga mata ni Renzo. Doon, nahanap niya ang katapatang matagal na niyang hinanap. Ang pag-ibig ni Renzo ay hindi mapanira. Ito ay tila isang malambot na unan na handang sumalo sa kanya sa tuwing siya ay mahuhulog. Isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ang ngiting punong-puno ng pasasalamat. Thank you, Renzo. Kung wala ka, baka tuluyan na akong nilamon ng galit ko. Wika ni Mariel. I will always be here, Mariel. Kahit gaano pa katagal ang kailangan mong panahon para tuluyang makalimot, hihintayin kita. Sagot ni Renzo. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan na tila isang banal na panunumpa. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay hindi nakakaasiwa. Ito ay punong-puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin pa. Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, ang gabi ay tila naghahanda para sa isang malaking pagyanig. Kinabukasan, isang formal na liham ang nakarating sa opisina ni Ricardo. Ang puting sobre ay may gintong tatak ng Isabela Investments. Sa loob nito, nakasaad ang oras at lugar ng kanilang paghaharap. Ang bawat salita sa liham ay tila isang paanyaya sa isang handaan. Ngunit para kay Mariel, ito ang simula ng huling kabanata ng kanyang paghihiganti. Accepted na ang invitation, Madam, ulat ni Attorney Romero sa telepono. Excited na si Ricardo na makilala ang bago niyang benefactor. Ibinaba ni Mariel ang telepono at tumayo sa harap ng malaking salamin sa kanyang opisina. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili, ang kanyang ayos, ang kanyang tindig, at ang kanyang mga mata na tila may apoy na naglalayab sa kailaliman. Oras na, Ricardo, bulong ni Mariel sa hangin. Oras na para malaman mo na ang babaeng itinuring mong basura ang siyang magtuturo sa iyo kung paano mawala ang lahat. Ano ang magiging reaksyon ni Ricardo kapag ang pinto ng boardroom ay bumukas at ang babaeng inakala niyang patay na ay maglalakad papasok ng may ngiti ng isang mananalo? Ang gabi, bago ang nakatakdang paghaharap, ay tila isang mahabang panalangin na walang kasagutan para sa pamilya Velasco. Sa loob ng mansyon, ang hangin ay naging masilan at mabigat. Punong-puno ng mga lihim na hindi pa nabubunyag at mga ambisyong dahan-dahang nagiging abo. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan sa dingding ay tila isang paalala na ang oras ng paniningil ay hindi na mapipigilan. Si Ricardo ay nakatayo sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga hiyas na nakakalat sa dilim. Hawak niya ang isang baso ng alak. Ang lamig nito ay hindi sapat upang pawiin ang apoy ng pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Sa loob ng silid, naririnig niya ang pagbukas at pagsara ng mga drawer. Si Ravenna, abala sa pagpili ng pinakamahal na alahas na isusuot para sa pulong kinabukasan. Hon, kailangan nating magmukhang matagumpay bukas. I want this CEO to see that we are the perfect partners for her investment. Wika ni Ravenna habang sinusukat ang isang kwintas na brilyante sa harap ng salamin. Ang ningning ng mga bato
ay tila kumukutitap ng may kabalintunaan dahil ang perang pambili nito ay mula sa mga utang na hindi na nila kayang bayaran. I know, Ravenna, pero bakit tila may mali? Bakit masyadong mysterious ang kumpanyang ito? Tugon ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. You're just overthinking, Ricardo. Normal lang na mailap ang mga big-time investors. Tomorrow, everything will be fine. Once na-close natin ang deal, we can finally breathe. Sagot ni Ravenna, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa sariling refleksyon. Walang pakialam sa dahan-dahang pagkawasak ng lalaking nasa tabi niya. Samantala, sa penthouse ni Mariel, ang katahimikan ay punong-puno ng kapayapaan at lakas. Nakaupo siya sa harap ng kanyang vanity mirror. Dahan-dahang sinusuklay ang kanyang mahabang buhok. Ang bawat hagod ng suklay ay tila nag-aalis ng mga huuling bakas ng alikabok mula sa kanyang nakaraan. Pumasok si Renzo sa silid, may dalang isang maliit na kahon na kulay asul. Isang regalo para sa bagong simula. Mahinang wika ni Renzo habang inilalapag ang kahon sa mesa. Binuksan ito ni Mariel at tumambad ang isang brooch na hugis rosas gawa sa puting ginto at maliliit na diamante. Ang bawat talulot nito ay tila tunay, ngunit hindi ito malalanta. Hindi ito mamamatay gaya ng mga rosas na itininda niya noon sa ulan. Renzo, it's beautiful, bulong ni Mariel. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nangungulila sa kabila ng kanyang tatag. Inilalarawan niyan kung sino ka ngayon, Mariel. Isang rosas na dumaan sa matinding bagyo, ngunit nanatiling buo at mas naging matapang, wika ni Renzo, habang maingat na inilalagay ang brooch sa kanyang damit. Ang dampi ng mga daliri ni Renzo ay nagdulot ng isang munting kilig sa puso ni Mariel. Isang mainit na daloy na tila nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang anumang unos. Kinakabahan ako, Renzo? Hindi dahil natatakot ako sa kanila, kundi dahil natatakot ako sa kung sino ang makikita ko sa salamin pagkatapos ng lahat ng ito. Pag-amin ni Mariel, ang kanyang boses ay tila isang munting panginginig sa gitna ng gabi. Humarap si Renzo sa kanya at hinawakan ang kanyang mga balikat. Ang makikita mo sa salamin ay isang babaeng marunong lumaban para sa kanyang sarili. At huwag mong kalimutan, anuman ang mangyari sa loob ng silid na yon, hihintayin kita sa labas. I will always be your sanctuary. Ang gabing iyon ay lumipas na tila isang panaginip. Nang sumikat ang araw, ang bawat sinag nito ay tila isang hudyat ng bagong yugto. Nagsuot si Mariel ng isang itim na business suit na nagbibigay sa kanya ng aura ng isang malakas na pinuno. Ang roses brooch ni Renzo ay kumikinang sa kanyang dibdib, tila isang anting-anting laban sa masasamang alaala. Sa tapat ng gusali ng Alvarado Holdings, dumating ang sasakyan ni Ricardo at Ravenna. Si Ricardo ay nakasuot ng kanyang pinakamahal na suit, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila nakayuko sa bigat ng hindi niya maipaliwanag na kaba. Si Ravenna naman ay naglalakad nang may mataas na noo. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang deklarasyon ng kanyang pekeng kapangyarihan. This is it, hon. Our new life starts today, bulong ni Ravenna habang papasok sila sa elevator. Nang bumukas ang pinto ng boardroom, bumungad sa kanila ang isang mahabang mesa na gawa sa madilim na kahoy. Nakaupo roon si Attorney Romero at ilang mga opisyal. Lahat ay formal at walang kinikilingan. Ngunit ang pangunahing upuan sa dulo ng mesa ay nananatiling nakatalikod. Good morning, everyone. We are here to finalize the partnership with Isabella Investments. Ang bungad ni Ricardo. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Dahan-dahang umikot ang swivel chair. Ang bawat segundong paggalaw nito ay tila paghinto ng hininga ni Ricardo. Nang tuluyang humarap ang upuan, ang lahat ng kulay sa mukha ni Ricardo ay tila biglang naglaho. Ang kanyang bibig ay dahan-dahang bumukas, ngunit walang tunog na lumabas. Si Ravenna naman ay napabitaw sa kanyang suot na bag. Ang kanyang mga mata
ay nanlaki sa takot at pagkabigla. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo si Mariel. Ang kanyang gangang ngiti ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanilang katahimikan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamo, ay puno na ngayon ng isang nakakapangilabot na tagumpay. Good morning, Rixardo. Good morning, Ravenna. Ang boses ni Mariel ay tila isang banayad na himig, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng dalawang taong pagdurusa. Did you miss me? Because I certainly missed watching you fall. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mabilis at putol-putol na paghinga ni Rixardo, habang ang katotohanan ay dahan-dahang bumabaon sa kanyang isipan. Ang babaeng kanyang itinapon sa putikan ay siya palang may hawak ng kanyang buong mundo. Paano tatanggapin ni Rixardo na ang kaligtasang kanyang ipinagdasal ay ang mismong kamay na kukuha sa lahat ng kanyang natitirang dignidad? Ang nakabubulag na katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang malapot na likido na unti-unting lumulunod kay Ricardo. Ang bawat mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na tambol na naririnig niya sa kanyang sariling pandinig, habang ang bawat paghinga niya ay nagiging mabigat at kapos. Nakatitig siya sa babaeng nasa kanyang harapan, ang babaeng inakala niyang tuluyan na niyang naibaon sa limot sa ilalim ng malamig na ulan ng Bagyo. Mariel, ikaw ba talaga iyan? Ang nanghihinang tanong ni Rixardo. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay hindi mapigilan ng panginginig. Isang panginginig na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Isang matamis, ngunit nakakapangilabot na ngiti ang isinagot ni Mariel. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang roses brooch. Ang ningning nito ay tila nanunuya sa kahinaan ni Rixardo. Ang tagal nating hindi nagkita, Rixardo. Mukhang nagulat ka yata sa aking pagbabalik. Hindi mo ba inaasahan na ang pabigat na asawa ay magiging tagapagligtas ng iyong bumabagsak na kumpanya? Si Ravenna, na kanina pa tila naging estatwa sa pagkabigla, ay dahan-dahang nakabawi. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang dating mataas na noo ay ngayon ay nababalot ng butil-butil na pawis. Impossible! How did you get all this money? Magnanakaw ka. Siguro ay may kung sino kang matandang lalaki na nalinlang para makuha ang posisyong ito. Hindi natinag si Mariel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang emosyon habang nakatingin kay Ravenna. Mag-ingat ka sa iyong mga salita, Ravenna. Ang bawat kasinungalingang ilalabas mo ay may katumbas na halaga sa kontratang hawak ko. Remember, I am the CEO of Isabella Investments, at sa sandaling ito, ang bawat hininga ng kumpanya ni Rixardo ay nakadepende sa aking pirma. Kinuha ni Mariel ang isang makapal na dokumento at dahan-dahang inilatag ito sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Let's talk business, wika ni Mariel. Ang kanyang tono ay formal at walang bahid ng personal na hinanakit na mas lalong nagpadama ng takot kay Rixardo. I have reviewed your financial reports. Maluba ang inyong kalagayan. Ang utang ninyo sa mga bangko ay abot na hanggang leeg. At ang loan na inaprubahan ko, iyon ang huling tulo ng tubig bago kayo tuluyang malunod. Tumingin si Rixardo sa dokumento. Ang kanyang paningin ay lumalabo sa tindi ng presyon. Mariel, please, let's talk about this privately. We were family. Hindi mo naman kailangang gawin ito. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Mariel, isang tawang walang bahid ng kagalakan, kundi punong-puno ng pait. Family? Ang pamilyang itinapon ako sa gitna ng ulan? Ang pamilyang pinanood akong mawalan ng lahat, pati na ang aking anak? Huwag mong gamitin ang salitang family sa harap ko, Rixardo.
Dahil sa sandaling lumabas ako sa pintong iyon, 2 taon na ang nakararaan. Namatay na ang pamilyang sinasabi mo. Yumuko si Ricardo. Ang kanyang mga balikat ay tila gumuho. Ang bawat salita ni Mariel ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Ngunit si Ravenna ay hindi pa rin sumusuko. You can't do this. We have a contract. Hindi mo pwedeng bawiin ang loan ng ganoon na lang. Oh, hindi ko babawiin ang loan, Ravenna. Sagot ni Mariel habang dahan-dahang tumatayo. In katunayan, itutuloy natin ito. Pero gusto kong malaman ninyo ang isang maliit na detalye na nakalimutan ninyong basahin sa fine print. Ang collateral na ibinigay ninyo, ang ancestral house ng mga Velasco, ay nasa ilalim na ng aking pangangasiwa. Once you miss a single payment, or once I find any more fraud in your accounts, the house is mine, and I promise you, I will not hesitate to exercise that right. Tumalikod si Mariel at naglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang paalala ng kanyang bagong kapangyarihan. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya at lumingon kay Ricardo. Prepare for a grand party, Ricardo. I heard you're celebrating your engagement. Make it beautiful. Make it expensive. Dahil baka iyon na ang huling gabi na makakatulog kayo sa ilalim ng bubong na yon. Nang lumabas si Mariel, sinalubong siya ni Renzo sa lobby. Ang lalaki ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pag-alala. Nang makita niya si Mariel, agad siyang lumapit at kinuha ang bag nito. How was it? Mahinang tanong ni Renzo. Huminga ng malalim si Mariel. Ang kanyang mga balikat na kanina pa tila matigas na bakal ay dahan-dahang lumambot sa presensya ni Renzo. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang emosyonal na pagod na kanina pa niya itinatago. Nagawa ko na, Renzo. Nakita ko na ang takot sa kanilang mga mata. Pero bakit pakiramdam ko ay mas lalong bumibigat ang dibdib ko? Dahan-dahang hinawakan ni Renzo ang kamay ni Mariel. Ang bawat daliri nito ay maingat na pinagsiklop sa kanya. Ang init mula sa palad ni Renzo ay tila isang banayad na kanta na nagpapatigil sa bagyo sa loob ni Mariel. Dahil ang paghihiganti ay hindi kailanman naging sagot sa kapayapaan, Mariel. But don't worry, I'm here. Hihintayin kita hanggang sa maging handa ka nang bitawan ang lahat ng galit na yan. Naglakad sila palabas ng gusali, ngunit sa loob ng elevator, si Ricardo ay nananatiling nakatayo, nakatitig sa kawalan. Ang bawat hininga niya ay punong-puno ng pagsisisi na huli na para itama. Ngunit sa likod ng kanyang pagsisisi, isang madilim na plano ang nagsisimulang mabuo sa isipan ni Ravenna. Isang planong maaaring magpabalik sa kanila sa tuktok o tuluyang maghatid sa kanila sa impyerno. Ano ang kayang gawin ni Ravenna upang protektahan ang kanyang marangyang buhay? At handa ba si Mariel sa susunod na hagupit ng isang babaeng wala nang mawawala? Ang bawat pag-usad ng kamay ng orasan sa dingding ng mansyon ng mga Velasco ay tila bawat patak ng asidong dahan-dahang tumutunaw sa kanilang natitirang dangal. Ang hangin sa loob ng bahay ay naging maselan at mapanglaw, punong-puno ng mga hindi binibigkas na sumbat at lumalalang takot. Sa sala, ang tunog ng pagbagsak ng isang mamahaling florera sa sahig ay bumasag sa katahimikan na sinundan ng matinis na sigaw ni Doña Rosita na tila isang sugatang hayop na naghahanap ng masisisi. I told you! I warned you about that woman, Ricardo. Ngayon, ang ancestral house natin ang nakataya dahil sa katangahan mo. Ang bulyaw ni Doña Rosita, ang kanyang mukha ay nababalot ng matitinding guhit ng galit at pangamba. Si Ricardo ay nakaupo sa gilid ng sofa. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok, habang ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang bungo. Ma, hindi ko alam. Akala ko ay tuluyan na siyang nawala. Paano ko malalaman na ang Alvarado Holdings pala ang nasa likod ng lahat? Dahil naging kampante ka.
Masyado kang nabulag sa karangyaan at sa mga pangako ng babaeng iyan. Itinuro ng matanda si Ravenna na noon ay nakatayo sa may hagdanan. Malamig na pinapanood ang mag-ina. Hindi kumibo si Ravenna. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa para sa mag-ina, kundi tila mga mata ng isang mananalunong handa ng iwanan ng lumulubog na barko. Sa loob ng kanyang isipan, isang plano na ang nabubuo. Kung mawawala ang lahat kay Ricardo, kailangang masiguro niya na mayroon siyang sapat na pondo para sa kanyang sarili. Ang pagtataksil ay tila isang nakakahawang sakit sa loob ng bahay na yon. Habang ang gulo ay namamayani sa mansyon, sa isang tahimik na balkonahe ng penthouse ni Mariel, ang tanging naririnig ay ang banayad na paghampas ng hangin sa mga halaman. Nakatayo si Mariel sa gilid, pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod na tila mga munting bituing bumagsak sa lupa. Ramdam niya ang lamig ng gabi sa kanyang balat, ngunit sa pagkakataong ito, ang lamig ay hindi na nakakatakot. Dahan-dahang lumapit si Renzo at ipinatong ang isang makapal na shawl sa mga balikat ni Mariel. Ang init mula sa tela at ang malapit na presensya ni Renzo ay nagdulot ng isang munting panginginig sa puso ni Mariel. Isang panginginig na hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Lalim ng iniisip natin, Madam Chairwoman, mahinang biro ni Renzo. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng gabi. Huminga ng malalim si Mariel at dahan-dahang sumandal sa railings. Iniisip ko lang kung kailan ba talaga matatapos ang lahat ng ito, Renzo. I saw their faces today. Ang takot, ang pagkabigla. Dapat ay masaya ako, di ba? Pero bakit tila may bahagi sa akin na napapagod na? Iniharap ni Renzo si Mariel sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa mga palad ng babae. Maingat niyang pinisil ang nanginginig na mga daliri ni Mariel. Tila sinisip-sip ang lahat ng bigat na nararamdaman nito. Normal lang na mapagod, Mariel. Ang paghihiganti ay isang mabigat na bagahe. It consumes you. Pero tandaan mo, ginagawa mo ito para sa hustisya, hindi lang para sa galit. Once the truth is out, you can finally let go. At hihintayin ko ang araw na yon. Ang araw nangingiti ka dahil malaya ka na, hindi dahil nagwagi ka. Tumingala si Mariel at sinalubong ang mga mata ni Renzo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang katapatan sa mga mata ng lalaki ay tila isang lunas sa kanyang mga sugat. Dahan-dahang inilapit ni Renzo ang kanyang mukha, sapat lamang upang maramdaman ni Mariel ang mainit na hininga nito sa kanyang pisngi. Isang banayad na halik sa noo ang ibinigay ni Renzo. Isang halik na puno ng paggalang at pangako. Hindi kita iiwan, Mariel, kahit gaano pa kahaba ang landas patungo sa kapayapaan mo. Bulong ni Renzo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mariel ang isang uri ng kilig na tila muling bumubuhay sa kanyang pagkatao. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang himig na nagsasabing maaari pa pala siyang magmahal at mahalin ng tama. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling binalot ng misteryo. Sa isang madilim na sulok ng lungsod, nakikipagkita si Ravenna sa kanyang pinsang si Rina. May iniabot na sobre si Ravenna, mga dokumentong ninakaw niya mula sa kumpanya ni Ricardo. Siguraduhin mong maililipat ang lahat ng pondo sa account ko bago matuklasan ni Mariel ang ginagawa natin. Utos ni Ravenna. Ang kanyang tinig ay puno ng kasamaan. Hindi ako papayag na makuha ni Mariel ang lahat. Kung babagsak man ang mga Velasco, sisiguraduhin kong wala siyang madadatnan kundi isang walang laman na kumpanya. Isang bagong banta ang nagsisimulang gumapang sa dilim. Isang banta na maaring sumira sa perpektong plano ni Mariel. Habang ang bida ay naghahanap ng kapayapaan, sa piling ni Renzo, ang kaaway ay naghahanda na para sa huling hirit ng isang desperadong babae. Magagawa kaya ni Mariel na matukoy ang lihim na pananabutahe ni Ravenna bago tuluyang mawala ang hustisyang matagal na niyang pinaghirapan, o muli bang magwawagi
ang kasamaan sa gitna ng kanyang paghahanap ng bagong pag-ibig. Ang bawat dokumentong nakalapag sa mesa ni Mariel ay tila mga piraso ng isang puzzle na unti-unti nang nabubuo, ngunit ang bawat larawang lumilitaw ay nagdadala ng mas matinding pait sa kanyang kalooban. Hawak niya ang ulat ng audit mula sa Isabela Investments kung saan malinaw na nakasaad ang malalaking halaga ng pondo na dahan-dahang inilalabas ni Ravenna mula sa kumpanya ni Ricardo. Ang bawat sentimong ninanakaw ng babae ay tila mga patak ng lason na lalong nagpapabilis sa paglubog ng barko ng mga Velasco. Madam, napatunayan na namin ang pakikipagsabwatan ni Ravenna sa ilang mga supplier. Inililipat niya ang pera sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan ng kanyang pinsan, wika ni Attorney Romero. Ang kanyang boses ay formal ngunit may bahid ng pagkadismaya sa tindi ng kasakiman na kanyang natuklasan. Isang matagal na buntong hininga ang kumawala kay Mariel. Sumandal siya sa kanyang malambot na upuan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang hinahayaan ang katahimikan ng opisina na balutin ang kanyang pagkatao. Ang bawat impormasyong ito ay dapat sanang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan, ngunit sa halip, tila mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Ang pagtataksil na dinanas niya noon ay tila isang malalim na balon na wala palang katapusan ang dilim. Hayaan mo siyang magpatuloy, Attorney Romero. Mahinang tugon ni Mariel. Ang kanyang tinig ay tila isang malamig na simoy ng hangin. I want her to feel that she's winning. Gusto kong isipin niya na mas matalino siya kaysa sa akin. Dahil sa sandaling akala niya ay hawak na niya ang lahat, doon ko mismo puputulin ang huling sinulid na nagdurugtong sa kanila ni Ricardo. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Renzo, may dalang isang maliit na basket ng mga prutas at isang bouquet ng mga puting lila. Ang mabangong halimuyak ng mga bulaklak ay agad na pumalit sa amoy ng mga lumang papel at antiseptic sa silid. Lumapit si Renzo at maingat na inilapag ang mga ito sa gilid ng mesa. You look exhausted, Mariel. Wika ni Renzo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lumapit siya sa likod ni Mariel at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga balikat ng babae. Ang bawat hagod ng mga daliri ni Renzo sa kanyang naninigas na mga kalamnan ay tila isang lunas na dahan-dahang nag-aalis ng pagod at tensyon. Masyado lang akong maraming iniisip, Renzo. Sometimes I wonder, kailan ba talaga titigil ang kasamaan ng tao? Tanong ni Mariel. Ang kanyang boses ay puno ng pagod na emosyonal. Hinawakan ni Renzo ang kamay ni Mariel at maingat itong pinataas hanggang sa madampi sa kanyang mga labi. Ang init ng halik ni Renzo sa likod ng kanyang palad ay nagdulot ng isang matamis na panginginig sa buong katawan ni Mariel. Isang kilig na hindi nanggagaling sa panandaliang saya, kundi sa isang malalim na seguridad. Hindi titigil ang kasamaan, Mariel, pero ang mahalaga ay hindi ka maging katulad nila. Nandito ako upang siguraduhin na sa gitna ng digmaang ito, mananatiling buo ang puso mo. Let's take a break. Kahit sandali lang, kalimutan muna natin ang mga Velasco. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng papalubog na araw sa labas ng bintana, nanatiling nakatitig ang dalawa sa isa't isa. Ang bawat segundong lumilipas ay punong-puno ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin. Sa bisig ni Renzo, naramdaman ni Mariel ang isang uri ng paghilom na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang kalmado, bago ang isang malakas na bagyo. Sa mansyon ng mga Velasco, ang tensyon ay umabot na sa sukdulan. Nakatayo si Ricardo sa harap ng salamin. Pilit na inaayos ang kanyang kurbata. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang babala na hindi na siya mapakali. Ricardo, ayusin mo yan. Bukas na ang engagement party natin. Kailangan nating ipakita sa buong mundo na hindi tayo apektado ng anumang tsismis. Ang matinis na utos ni Ravenna habang abala sa paglalagay ng makapal na kolorete sa kanyang mukha. Paano ako kakalma, Ravenna?
Ang mga utang natin ay hindi na mabibilang. And Mariel, she knows everything. Ramdam ko, may balak siya bukas. Sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Don't be a coward, Ricardo. Mariel is just bluffing. Bukas, sa harap ng lahat, ipapakita natin na tayo ang nagwagi. Once na secure natin ang mga bagong investors sa party, wala nang magagawa ang ex-wife mong tindera. Giit ni Ravenna, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon ang isang lihim na takot na pilit niyang itinatago. Kinabukasan, ang mga imbitasyon para sa engranding engagement party ni Ricardo at Ravenna ay nakarating na sa lahat ng mahahalagang tao sa lungsod. Ang bawat sobre ay may gintong tatak, isang simbolo ng karangyaan na sa katotohanan ay wala ng laman. Habang naghahanda si Mariel sa kanyang penthouse, tiningnan niya ang rosas na brooch na regalo ni Renzo. Ang bawat diamante nito ay tila sumasalamin sa kanyang determinasyon. Ngunit sa likod ng kanyang tatag, isang munting tanong ang muling gumising sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging sentro ng susunod na kabanata. Sa oras na humarap siya sa kanila, sa gitna ng kanilang piging, sapat na ba ang paghihiganti upang punan ng puwang sa kanyang puso? O ang pagsasabi ng katotohanan ang siyang tuluyang tatapos sa kanyang ugnayan kay Ricardo at magbubukas ng pinto para sa isang tunay na kinabukasan kasama si Renzo? Ang gabi ng piging ay nagsisimula na at kasabay nito ang pagbagsak ng unang patak ng ulan sa labas. Isang paalala na ang tadhana ay mahilig umulit ng mga kaganapan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang babaeng basang-basa noon sa putik ay siya nang magmamaneho ng bagyo. Ang bawat ilaw na nakasabit sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Velasco ay tila mga munting bituin na pilit nagkukubli sa dumarating na dilim. Ang ningning ng mga chandelier sa loob ng bulwagan ay sapat na upang silawin ang sinumang panauhin. Ngunit sa likod ng marangyang dekorasyong ito, ang bawat sulok ng tahanan ay tila bumubulong ng mga lihim ng pagtataksil at papalapit na pagkawasak. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak na inangkat pa mula sa malalayong lugar ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling alak. Lumilikha ng isang atmosperang puno ng pagbabalat kayo. Sa loob ng kanyang silid, si Doña Rosita ay nakaharap sa salamin. Maingat na inilalagay ang kanyang pinakamahal na hikaw. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat. Tila ang kanyang buong pagkatao ay nakasalalay sa kinang ng kanyang suot. Sa kabilang banda, si Ricardo ay nakatayo sa tabi ng bintana. Hawak ang isang baso ng scotch na kanina pa niya pinapaikot-ikot. Ang tunog ng yelo na tumatama sa baso ay tila isang paalala ng kanyang mabilis na pagtibok ng puso. "Hon, stop drinking too much. Maraming mahahalagang tao ang darating bukas. We need to look perfect," wika ni Ravenna habang naglalakad palapit kay Ricardo. Ang kanyang suot na gintong bestido ay tila isang baluti ng kasakiman. Kumikinang sa bawat hakbang niya sa makintab na sahig. "I can't help it, Ravenna. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa atin mula sa dilim. Mariel, hindi ko maalis ang mukha niya sa isip ko," sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagsisisi at takot. "Ricardo, listen to me. Mariel is part of the past. Bukas, sa harap ng lahat, ipapakita natin na tayo ang tunay na makapangyarihan. Once we sign the new investment deals, we won't need her Isabella Investments anymore," git ni Ravenna. Ngunit ang kanyang mga mata ay panandaliang umiwas nang maalala ang mga pondong palihim niyang inilipat sa sariling account. Habang ang kaguluhan ay nananahan sa isipan ng mga Velasco, sa penthouse ni Mariel, ang katahimikan ay tila isang banal na kanlungan. Nakaupo si Mariel sa harap ng kanyang vanity mirror, pinagmamasdan ng kanyang refleksyon. Hindi na niya nakikita ang babaeng sugatan at basang-basa sa ulan. Sa halip, ang nakikita niya ay isang babaeng may matatag na puso at malinaw na layunin. Dahan-dahang lumapit si Renzo mula sa kanyang likuran. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na kwintas
na may pendant na hugis, luhang gawa sa asul na diamante. Maingat niyang isinuot ito sa leeg ni Mariel. Ang dampi ng malamig na metal sa balat ni Mariel na sinundan ng init ng mga daliri ni Renzo ay nagdulot ng isang munting panginginig na puno ng emosyon. "This represents the last tear you will ever shed for them, Mariel," bulong ni Renzo sa kanyang tenga. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na hangin na nagpatahimik sa lahat ng alinlangan ni Mariel. "Bukas, kapag pumasok ka sa mansyong yon, hindi ka lang papasok bilang isang Alvarado. Papasok ka bilang isang babaeng tuluyan na ring nagpatawad sa kanyang sarili." Humarap si Mariel kay Renzo. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagtubig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Hinawakan niya ang mga kamay ni Renzo at maingat itong pinisil. "Salamat, Renzo, sa lahat ng pagkakataong gusto ko nang sumuko. Ikaw ang nagpapaalala sa akin na may halaga pa ako. Thank you for staying." Isang matamis at mahabang sandali ang namagitan sa kanila. Walang ingay, walang gulo. Tanging ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso na tila nagkakaintindihan. Inilapit ni Renzo ang kanyang noo sa noo ni Mariel. Hinahayaan ang kanilang mga hininga na magtagpo sa gitna ng katahimikan. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Mariel ay hindi na umiikot sa paghihiganti. Ito ay nagsisimula na ring uminog sa pag-ibig na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. "I will be right beside you tomorrow, Mariel. I will never let you fall again," pangako ni Renzo. Ngunit ang gabi ay tila naghahanda para sa huling hagupit ng tadhana. Sa loob ng opisina ni Mariel, isang lihim na mensahe ang dumating mula kay Rina. Nakasaad doon ang eksaktong oras ng huling transaksyon ni Ravenna. Isang transaksyon na magsisilbing huling pako sa kabaong ng dangal ng mga Velasco. Kinuha ni Mariel ang isang itim na folder. Sa loob nito ay ang dokumentong hindi lang magpapalayas sa kanila sa mansyon, kundi magbubunyag din ng lahat ng kasamaang ginawa nila sa loob ng maraming taon. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumaan sa ibabaw ng papel. Nararamdaman ang bawat titik ng katotohanan. Oras na, bulong ni Mariel, sa hangin habang ang ulan sa labas ay nagsisimulang pumatak ng marahan, tila nakikiramay sa darating na pagtatapos. Handa na ba si Mariel na bitawan ang huling piraso ng kanyang nakaraan? O ang muling paghaharap nila ni Ricardo sa gitna ng piging ay magdudulot ng isang sugat na hindi na kailanman maghihilom? Ang bukas ay hindi lang isang pagdiriwang ng engagement. Ito ang araw kung kailan ang lahat ng kasinungalingan ay tuluyan ng lalamunin ng katotohanan. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Velasco ay nagliliyab sa marangyang liwanag ng mga dambuhalang chandelier. Tila pilit na itinatago ang katotohanang ang pundasyon nito ay dahan-dahan ng gumuguho. Ang tunog ng mga tawanan at pagtatama ng mga basong kristal ay pumupuno sa bulwagan, lumilikha ng isang atmosfera ng pekeng tagumpay. Si Doña Rosita ay nakatayo sa gitna ng mga panauhin, suot ang kanyang pinakamahal na ngiti habang ipinagmamalaki ang kayamanan ng kanyang anak at ang bagong manugang na si Ravenna. "Everything looks so perfect, hon," bulong ni Ravenna kay Ricardo habang mahigpit na nakakapit sa braso nito. Ngunit si Ricardo ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pinto, tila may hinihintay na hindi niya nais dumating. Ang bawat pagbukas ng malaking pinto ng mansyon ay nagdudulot ng isang munting panginginig sa kanyang mga balikat. Biglang tumigil ang musika at ang malakas na bulungan ng mga bisita ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang lahat ng mata ay lumingon patungo sa pintuan. Isang babaeng nakasuot ng napakagandang itim na bestido na pinalamutian ng mga diamanteng tila mga bituin sa gitna ng kadiliman ang dahan-dahang pumasok. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay puno ng awtoridad. Isang tindig na tila isang reynang nagbabalik upang bawiin ang kanyang kaharian. Kasama niya ang isang lalaki na may taglay na pambihirang kisig at protektadong aura. Si Renzo.
Maingat na nakahawak si Mariel sa braso ni Renzo at ang kanilang presensya ay tila nagbigay ng isang biglaang lamig sa loob ng mainit na silid. Mariel? Ang gulat na bulong ni Doña Rosita, ang kanyang baso ng alak ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang kamay. Hindi niya napigilang humakbang pasulong. Ang kanyang mukha ay nababalot ng puot at pagkabigla. Bakit ka nandito? Who gave you the right to enter my house? Umalis ka rito bago ko patawagin ang security para kaladkarin ka palabas na parang basurang katulad mo. Isang matipid at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mariel. Hindi siya natinag sa mga salita ng kanyang dating biyenan. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin sa buong mansyon, ang bahay na naging saksi sa kanyang mga luha at pasakit. Your house, Doña Rosita? Wika ni Mariel, ang kanyang boses ay tila isang banayad na himig, ngunit may talim na sapat upang humiwa sa katahimikan. That's quite an overstatement. Ricardo, hindi mo ba sinabi sa iyong ina ang totoo? O masyado kang naging abala sa pagpapanggap na mayaman ka pa sa harap ng mga taong ito? Napatingin ang lahat kay Ricardo. Ang lalaki ay tila isang kandilang unti-unting nauupos. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang butil-butil na pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang noo. Mariel, please, wag dito. We can talk about this in private. No, Ricardo, tapos na ang oras ng pagtatago. Pagpapatuloy ni Mariel habang kinukuha ang isang asul na folder mula kay Attorney Romero na kasunod niya palang pumasok. Lahat ng naririto, makinig kayo. Ang mansyong ito, ang kumpanyang ipinagmamalaki ni na Ricardo at Ravenna, at ang bawat sentimong ginastos sa piging na ito ay pag-aari na ng Isabela Investments, isang subsidiary ng Alvarado Holdings. Isang malakas na bulungan ang muling bumalot sa bulwagan. Si Ravenna ay tila nawalan ng lakas, napakapit siya sa mesa upang hindi matumba. Ang bawat salita ni Mariel ay tila mga dagok na sumisira sa kanyang pangarap na buhay. I am Mariel Isabela Alvarado. Ang deklara ni Mariel, ang boses ay puno ng kapangyarihan. Ang babaeng itinapon ninyo sa putik sa gitna ng ulan, ang babaeng itinuring ninyong walang halaga, ay siya palang nagmamay-ari ng bawat hininga ng inyong kinabukasan. Ricardo, ang kumpanya mo ay bangkarote na. At ang bahay na ito, ipinadala ko na ang notice of foreclosure. 1 linggo na lang at kailangan ninyo ng lisanin ang lugar na ito. Ang baso ng alak mula sa kamay ni Ricardo ay dahan-dahang dumaos-dos at nagkalasog-lasog sa sahig. Ang mapulang likido ay tila isang mantsa ng dugo sa puting marmol. Ngunit sa halip na maawa, si Mariel ay tila walang naramdaman, kundi ang isang malalim na pagod na dahan-dahang napapalitan ng kalayaan. Naramdaman niya ang kamay ni Renzo na maingat na humawak sa kanyang likuran. Isang tahimik na suporta na nagbigay sa kanya ng lakas na tapusin ang lahat. Tumingin siya kay Doña Rosita na noon ay tila isang rebultong hindi makapaniwala sa nangyayari. This is not just business, Doña Rosita. This is the karma you built for yourself, bulong ni Mariel. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Mariel, si Ravenna ay biglang tumawa ng mapait. Isang tawang tila isang hudyat ng isang desperadong hakbang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may ipinakita kay Mariel. You think you've won, Mariel? Wika ni Ravenna. Ang boses ay puno ng lason. Baka gusto mong makita kung anong transaksyon ang huli kong ginawa bago ka pumasok dito. Hindi mo makukuha ang lahat dahil sisiguraduhin kong wala kang madadatnan kundi abo. Ano ang huling alas na hawak ni Ravenna? At magagawa ba nitong baligtarin ang tadhana sa oras na akala ni Mariel ay nakamit na niya ang hustisya? Ang bawat paghinga ni Ravenna ay tila isang paghabol sa hanging unti-unti nang nauubos sa loob ng bulwagan. Hawak pa rin niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri ay mabilis na dumaan sa screen, sinusubukang kumpirmahin ang huling transaksyon na magliligtas sa kanyang sarili. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanyang paningin ay ang isang pulang babala sa screen na nagsasabing,
Ang lahat ng kanyang mga account ay naka-freeze na. Looking for this, Ravenna? Wika ni Attorney Romero habang iniaangat ang isang tablet. Ang pinsan mong si Rina ay matagal nang nakikipagtulungan sa amin. Ang bawat sentimong sinubukan mong ilipat sa offshore account mo ay matagumpay naming na-intercept. Sa madaling salita, wala ka ng pera, wala ka ng kakampi, at wala ka ng matatatakbuhan. Ang cellphone mula sa kamay ni Ravenna ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa malambot na carpet. Isang pagbagsak na hindi lumikha ng ingay, ngunit tila isang malakas na pagguho sa kanyang buong mundo. Napaupo si Ravenna sa sahig. Ang kanyang gintong bestido ay tila naging isang mabigat na tanikala. Si Ricardo naman ay dahan-dahang lumapit kay Mariel. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsusumamo. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Mariel, ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, humarang na si Renzo sa pagitan nilang dalawa. Ang protektadong aura ni Renzo ay tila isang pader na hindi na kailanman matitibag ni Ricardo. Mariel, please, patawarin mo ako. Nalinlang lang ako ni Ravenna. Mahal kita, Mariel. Let's start over para sa anak natin. Ang pautal-utal na pagsusumamo ni Ricardo, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na puno ng pait. Nang marinig ang salitang anak, ang mga mata ni Mariel ay tila naging mga nagbabagang apoy. Humakbang siya palapit kay Ricardo. Sapat lamang upang maramdaman ng lalaki ang lamig ng kanyang bawat salita. Anak? Ngayon mo lang naalala ang anak natin, Ricardo? Noong gabing itinulak mo ako sa putikan, noong gabing nagmakaawa ako sa iyo habang bumubuhos ang ulan, nasaan ang pagmamahal mo? Ang anak natin ay wala na dahil sa iyo at sa ina mo. Ang bawat luhang pumatak sa akin noon ay may katumbas na halaga ngayon, at ang halagang yon ay ang pagkawasak mo. Napahagulgol si Doña Rosita. Dahan-dahang lumuhod sa harap ni Mariel habang pilit na hinahawakan ang laylayan ng bestido nito. Mariel, parang awa mo na. Utang na loob, huwag mo kaming palayasin sa sarili naming bahay. Saan kami pupunta? Matanda na ako, Mariel. Maawa ka sa akin. Utang na loob. Ang mahinang tanong ni Mariel, isang tawang walang kagalakan ang kumawala sa kanyang mga labi. Matagal ko nang binayaran ang utang na loob na sinasabi ninyo sa pamamagitan ng 2 taon kong pagiging alipin sa bahay na ito. Binayaran ko yan ng bawat sentimong kinita ko sa pagtitinda ng bulaklak na ninakaw ninyo. Binayaran ko yan ng buhay ng aking anak. Ngayon, tapos na ang bayaran. Doña Rosita, itinuro ni Mariel ang malaking pinto ng mansyon. Sa labas, ang langit ay nagsimula ng magdilim at ang unang patak ng ulan ay dahan-dahang bumabagsak. Tila tinatawag ang mga dating nagmamay-ari ng bahay na ito. You have 10 minutes? Kunin ninyo ang mga personal ninyong kagamitan at lisanin ang bahay ko. Huwag ninyong subukang magsama ng anumang gamit na binili gamit ang pera ng kumpanya dahil bawat gamit dito ay may inventaryo. Ang mga panauhin ay dahan-dahang nagsialisan. Ang bawat isa ay may dalang bulong ng pangungutya para sa mga Velasco. Sa gitna ng malawak na bulwagan, naiwang nakatayo ang pamilyang dati ay kinatatakutan at pilit na kinakaibigan. Ngunit ngayon ay tila mga basang sisiw na wala nang mapuntahan. Pinanood ni Mariel mula sa bintana kung paano hilahin ni Ricardo at Doña Rosita ang kanilang mga maleta patungo sa gate. Kasunod nila si Ravenna na pilit pang itinatago ang kanyang mukha sa kahihiyan. Sa labas, ang ulan ay naging malakas. Ang putik ay muling dumikit sa kanilang mga sapatos, tila isang tadhana na sadyang mapagbiro. Ang bawat hakbang nila palayo sa mansyon ay tila isang pag-uulit ng kasaysayan. Ngunit sa pagkakataong ito, si Mariel ay nasa loob ng mainit at maliwanag na tahanan. Naramdaman ni Mariel ang pagod na dahan-dahang bumabalot sa kanyang katawan. Ang adrenaline ng paghihiganti ay dahan-dahang humuhupa. Iniiwan siyang tila isang mandirigmang kakatapos lamang ng isang mahabang labanan.
Isang mainit na palad ang dahan-dahang dumampi sa kanyang balikat. "It's over, Mariel. Malaya ka na," bulong ni Renzo. Humarap si Mariel kay Renzo at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Ang mabilis at matatag na tibok ng puso ni Renzo ay tila isang himig na nagpapatahimik sa lahat ng bagyo sa loob ng kanyang isipan. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata, hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa isang malalim na pakiramdam ng katarungan at kapayapaan. "Nagawa ko na, Renzo, pero bakit tila mas gusto kong umiyak ngayon kaysa noong gabi na pinalayas nila ako?" Mahinang tanong ni Mariel. "Dahil ngayon, hindi ka umiiyak dahil sa sakit. Umiiyak ka dahil hinahayaan mo nang lumisan ang lahat ng bigat na dinala mo sa loob ng 2 taon. This is the beginning of your true healing," sagot ni Renzo habang maingat na hinahalikan ang tuktok ng ulo ni Mariel. Sa gitna ng madilim na gabi ng Baguio, ang mansyon ng mga Alvarado ay nanatiling nagniningning. Ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag na nagmumula sa loob ay hindi na para sa pagpapanggap, kundi para sa isang bagong simula na puno ng pag-asa at tunay na pag-ibig. Ang lahat ba ng sakit ay tuluyan nang maglalaho kasabay ng pag-alis ng mga Velasco? O may mga sugat pa rin kailangang dumaan sa mas mahabang panahon ng paghihilom bago tuluyang makamit ang tunay na kaligayahan? Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng sapa. Dahan-dahang tinatangay ang mga huling bakas ng pait at alikabok ng nakaraan. Sa luntiang hardin ng mansyong Alvarado sa Baguio, ang sikat ng umaga ay hindi na tila nanunuya. Sa halip, ito ay tila isang mainit na yakap na nagbibigay buhay sa mga rosas na muling itinanim ni Mariel, hindi na para itinda sa ulan, kundi para magbigay ng ganda sa kanyang sariling tahanan. Ang pag-awit ng mga ibon sa mga puno ng pino ay humahalo sa malambot na bulong ng hangin. Lumilikha ng isang himig ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Nakatayo si Mariel sa beranda. Ang kanyang kamay ay maingat na nakapatong sa kanyang malaking tiyan. Sa pagkakataong ito, wala nang takot. Sa bawat paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan, nararamdaman niya ang isang uri ng katarungang hindi kayang ibigay ng anumang yaman. Ito ang kanyang muling pagsilang. Ang sugat ng gabing iyon sa putikan ay nananatiling peklat sa kanyang puso. Ngunit ang peklat na iyon ay hindi na nagdudulot ng sakit. Ito ay nagsisilbi na lamang na paalala ng kanyang katatagan. "Hon, masyado nang malamig ang hangin. Baka sipunin ka." Isang pamilyar at baritonong tinig ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Naramdaman ni Mariel ang paglapat ng isang makapal na jacket sa kanyang mga balikat na sinundan ng maingat na pagpulupot ng mga bisig ni Renzo sa kanyang baywang. Isinandal ni Mariel ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang asawa. Nilalanghap ang amoy ng kape at katapatan na laging kalakip ng presensya ng lalaki. "I was just thinking about the foundation, Renzo. Attorney Romero said another 10 women have joined our livelihood program this month. Nakakatuwang isipin na ang dating tindera ng bulaklak ay nakakatulong na ngayon sa iba pang mga biktima ng economic abuse." Wika ni Mariel. Ang kanyang tinig ay puno ng kagalakan. "You've done so much, Mariel. You turned your pain into a sanctuary for others. Proud na proud si Papa sa'yo at lalo na ako," sagot ni Renzo. Sabay halik ng matagal sa kanyang noo. Ang bawat segundo sa piling ni Renzo ay tila isang munting piraso ng langit na unti-unting bumubuo sa kanyang buong pagkatao. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang masikip at madilim na kwarto sa isang luma at tumutulong apartment, ang buhay ay tila tumigil na para sa pamilya Velasco. Ang tunog ng pag-ubo ni Doña Rosita ay pumupuno sa maliit na espasyo, habang si Ricardo ay nakaupo sa sahig, nakatitig sa huling bote ng murang alak. Ang kanilang mga araw ay punong-puno ng sisihan at sumbat. Wala na si Ravenna. Matapos malaman na wala nang makukuha sa mga Velasco, tumakas ito kasama ang lahat ng natitirang alahas. Ngunit kalaunan,
ay nabalitaang nabilanggo dahil sa mga pekeng transaksyon. Hindi kailanman naghiganti si Mariel ng may karahasan. Ang kanyang pananahimik at ang pagbawi sa kanyang sariling halaga ang siyang naging pinakamabigat na parusa para sa mga taong sumamba sa pera. Ang tadhana na mismo ang gumuhit ng hangganan para sa kanila. Napangiti si Mariel habang pinagmamasdan ang malawak na tanawin ng Baguio. Sa tanong na kung napatawad na ba niya sila, ang sagot ay hindi pagkalimot, kundi ang pagbitaw sa bigat ng galit. Hindi na niya kailangang magpatawad ng harapan upang makamit ang kapayapaan. Ang sapat na katarungan ay ang katotohanang hindi na niya sila kailangan pang isipin. Renzo, thank you for not giving up on me. Noong panahong kahit ako ay hindi nakilala ang sarili ko, ikaw ang nakakita sa tunay na Mariel. Bulong ni Mariel habang mahigpit na humahawak sa mga kamay ni Renzo na nakayakap sa kanya. I didn't do anything, Mariel. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. I just held the umbrella until the rain stopped. Sagot ni Renzo ng may ngiti na tila sikat ng araw sa gitna ng taglamig. Ang kwento ni Mariel ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa isang malalim na aral na ang halaga ng isang babae ay hindi nagmumula sa lalaking nasa tabi niya, kundi sa lakas na namumutawi sa loob ng kanyang sariling kaluluwa. Ang pag-ibig ni Renzo ay isang regalo, ngunit ang pagmamahal ni Mariel sa kanyang sarili ang siyang naging tunay na susi sa kanyang kalayaan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, iniiwan ng langit na kulay lila at ginto. Naglakad ang dalawa pabalik sa loob ng kanilang tahanan. Wala ng ulan, wala ng putik, taming ang liwanag ng isang bagong bukas na punong-puno ng pag-asa, paghilom at wagas na pagmamahal.